Ano nga ba yung peptides? Peptides, Doc. Okay, well, kapag sinabi natin yung peptides, what comes to mind are amino acids. So ito ay galing, parang kumbaga, these are building blocks of protein. No, so parang kamukha yan ng mga enzymes, mga ganon, no? Na itong mga to ay mga kadekadena ng mga peptides or pirapiraso or mga links ng mga ganyan, no po. And then yung katawan natin, no, yung sa katawan natin kapag ina-absorb yan, para yung nag-act as messengers or nagbibigay sila ng instructions sa mga cells natin kung ano yung dapat gawin. Halimbawa, mag-repair ka ng tissue, maglabas ka ng more collagen, mag-repair ka ng iyong mitochondria, or di naman kaya, ayun nga, yung mga nauuso kasi ngayon, ang pinakasikat ngayon ay yung mga GLP-1 or yung mga glucagon-like peptide, no? At saka yung mga at yung iba pang mga iba pang mga peptides, no? So yun yung mga kinakailangan yung malaman lamang tungkol diyan sa peptides na yan. So bilang messengers, pwede ginagamit ito sa skincare, no? So meron tayong GHK copper na usually ginagamit sa mga skin para makatulong sa pagkakaroon ng more collagen, no, more elastin para mas maging firm or mas banat yung ating mga balat, no? Kaya ginagamit siya sa beauty products. Pero truth be told, hindi po ito pang beauty products lamang. Ito ay actually matagal na talaga to eh. Ngayon lang talaga sila nauuso dito sa Pilipinas at saka worldwide kasi nga naging trend, no? Pero matagal na actually mayroong ganito. Pero hindi lamang sila masyadong nagagamit. And of course, narinig ko, Doc Dex, no? Parang may 100 types of peptides. Tama ba? Kasi usually, pag sinabing peptides, kaya nga sabi mo kanina, yung mga GLP-1, yun na yung parang alam ng mga tao, pero may mga peptides for many, many, many uses. Yes. Ano yung mga, interestingly enough, nagagamit rin pala yung peptides para dito. Oo, matagal na. Halimbawa, meron tayong MOTSI, no, na ginagamit ito for energy, for cellular metabolism. At saka, kumbaga, parang nag-exercise ka dyan na hindi ka naman nag-exercise. Pero hindi natin pinopromote na ganun sa gamitin. So, we use it in a way na makakatulong sa mga pasyente. We also have yung iba pang mga peptides na ginagamit for immune system, no, para magkaroon ng more signaling ang ating katawan to release more immune boosting effects. So, ganun siyang ka-wide. Pero hindi kasi ito nagagamit sa medisina sa ngayon kasi nga this is in the realm of nutrition and this is in the realm of regenerative medicine. So ngayon lamang sila nauuso kasi ngayon lang nagkaroon ng parang intention or nagkaroon lamang ng kumbaga kagustuhan ng mga tao, no, to bank on health. Na dati pa naman talaga, actually 2007 pa, 2008 pa, nakikita na namin yan, napapag-aralan na yan sa nutrition school. Sa amin, in my case, napapag-aralan na namin sila noon pa sa nutrition school, apart from medical school. So sa medical school, halos nga hindi nga nakita to eh. Pero ngayon lamang sila nakaka-highlight kasi nga ngayon lamang nagkakaroon ng interest ang mga tao sa totoong health and wellness, which is more preventive, which is more regenerative, which is more, honestly, no, na mas magandang tingnan natin na nandun tayo sa preventive side than just the curative side. So we are into longevity kasi. Oo, ang ganda. Thanks for sharing that. Kasi ako, nalaman ko lang yung peptides seriously, recently lang. Dahil nauso, trending yung pagpapapayat at na-associate siya sa pampapayat. Si MJ din na nag-mention sa akin in one of episodes here na hindi mamo, pwede rin yan for the brain. Ganyan. Yes. Diba? For memory. Ganyan. Talaga. So, hindi lang isang function. Like what you said nga, hundreds ba? Yung 100 types of peptides. There are a lot daw. Diba? So, ano yan? Injectable format? Sorry? Injectable ba yan? Injectable. Yes, merong injectables, meron din naman na lumalabas ngayon ng mga bagong peptides na nilalagay siya sa roof of the mouth, o pwede rin sa buccal mucosa or dito sa mga cheeks ninyo. So talaga? All of these, no? Yes, meron mga ganong advancements. Actually matagal na to eh. Yun nga lang, hindi nga kasi siya nakaka-highlight at saka walang interest yung mga tao. And it is only in the realm of sa amin, sa Centro Holistiko, sa BioVitalis, dun lamang din usually napapag-usapan. Kasi kasi yung sa katotohanan, no, kapag pupunta ang mga pasyente sa doktor, usually may sakit sila, no? Hindi nagiging interesado yung mga tao talaga dun sa health or dun sa preventive side. So kami, kapag ang usapan na ay wala naman nararamdaman yung pasyente, they just want more longevity, they just want more health than curative side,
doon namin pinapasok yung peptides or doon kami nagpapasok ng mga regulated na peptides. So hindi agad po, no, hindi po agad ay basta kayo bibigyan na lamang ng peptides ang doktor ninyo. So meron po itong dinadaanan na proseso ng assessment, no? So biochemically tinitingnan namin 'yan, no? Nagpapa-lab test po kami bago po kayo mabigyan ng peptides kasi hindi para ito sa lahat eh. Halimbawa, you have problems with the thyroid, you have problems with very high metabolic turnout or yung masyadong mataas yung metabolic rate ninyo, hindi po pwede yung mga nagpapataas din ng tibok ng puso. Baka atakin kayo sa puso niyan. So hindi po pwede 'yon. So that's why we do assessment, no? Kaya po kinakailangan may doktor, may nutritionist kayo na nagbabantay po ng inyong kalusugan. Paano yun? Doc Dex, sorry to cut you there. Usong-uso yung terzepatide na kung saan-saan binibenta. Oo. Yun na nga eh. Diba? Yun ang nakakalungkot naman kasi maraming mga tao na nananamantala naman, no? Maaari siya sabi lang na terzepatide pero hindi pala naman terzepatide yung nandoon. Ano pala? Sa inyong Ube? body. Charot. Yung pala, Pwedeng ube, pwedeng gawgaw, no? So hindi natin oo. alam. So merong mga pasyente na actually merong mga aesthetic clinics kasi na hindi naman doktor yung nag-run. No? So ang problema, bumibili sa kung saan-saan tapos yun saka nagtuturok ng kani-kanino. Nakakatakot. yung so iba anong naman, magiging side effects ng doc? Pag gano'n. maraming po pwedeng side effects. Maaaring una, pwedeng injection site infections or reactions. Hindi natin alam kung ano yung nandoon. Pwedeng namumula, pwedeng mamaga, pwedeng magkaroon ng pamamasa na hindi tama, no? Although yung iba naman, no, pwedeng magkaroon ng allergic reactions kung kanyari may mga excipients, no, may mga dagdag na kung ano-ano hindi natin alam. That's why it is being regulated eh. No, so meron kung gagamit ng compounding, kinakailangan yung totoong compounding pharmacies. No, so we have from the States, we have here in the Philippines, merong mga compounding pharmacies na merong FDA approval. So, at yun ay ginagamit lamang talaga kung talagang kailangan. Pero halimbawa, ngayon may terzepatide, meron naman talagang branded yan. Dito na kayo sa branded. Mas madaling gamitin. Mas wala kayong worry. Yung semaglutide, which is GLP-1 din naman, meron naman ding branded nito. Nandiyan yung Ozempic na brand. Bawal magsabi ng brand pero sige sabihin ko na lang din. No, so and then meron din ang only FDA approved here in the Philippines na terzepatide is Mounjaro. You can also buy it, but you have to have a reseta from your doctor. Yes. Kasi hindi siya para sa lahat, no? And I Hindi heard siya para sa lahat. tama ba na there's just up until a certain age that you can take yung mga Mounjaro na type of peptides, like 60 years old pataas, it's not advisable already? Well, for now, no, wala pa kasing studies na Okay. 60 and above, no, ganun. Kasi kadalasan itong mga peptides actually, dahil nga kokonti nga lang naman talaga yung may kailangan nito. The studies are based on rats, na sa mga ganyan. Pero yung mga Mounjaro, yung mga terzepatide, yung mga semaglutide, itong mga liraglutide, itong mga to may human studies na itong mga to. That's why ang naglagay no sa doorstep natin ng mga peptides or your semaglutide, your terzepatide or your GLP-1 receptor agonists. And yun nga, pwede mo pa paghalu-haluin yung mga peptides? Like gusto kong peptides Yes. sa patalino, gusto kong peptides sa papayat. Yan. Kasi di ba Yes, yung meron iba, tayong- ang binibenta ng ibang clinic, meron silang concoction na bagay sa'yo. Oo. Ito yung tinatawag natin na stacking. No? So, meron tinatawag na stacking of peptides. Ibig sabihin, pinagpapatong-patong mo yung peptides. Pinagsasama-sama mo sila. Pero, yun nga, no, hindi po pwedeng basta-basta lamang kayo gagawa ng ganyan. So, there is a way on doing it. Hindi po pwedeng basta kayo haluhan ng halo kasi po pwedeng mag-away-away ang mga yan. Ano mangyayari sa katawan mo? So, kinakailangan, regenerative doctor yung gagawa niyan. No? And then, kinakailangan, merong alam talaga sa peptides yung doktor at konti lamang yung mga ganitong klase ng doktor. If you want to be safe, I would suggest you go to Centro Holistico. Yeah. Oh, they have it there. Yes, we have it there. Akala ko, nag-ano lang ako dun sa Centro Holistico. Ano yun? Yung, Colon cleanse. nagko-colon cleanse ako. Addict ako dun eh. Hindi Saan ka? naman Saan super branch ka? addict. Sa pag naabutan ako sa QC. QC. Okay. Oo. Ayun. So, Well, dun you can also see us ako sa BioVitalis sa Pasay. Oo. You can also see us there. Ayan. Yun. Pero yun nga. Ay, oh my God, yung ba yung sa, Sea Lounge? S. Mason. Ayan, Mason. nagpunta na ako doon. Ayun. Na-achieve you can see ko me na there rin yun. Thursdays. Ganun nga, kasi mahilig ako. Alam mo Parang gusto yung- ko i-try yung colon cleansing Tara, mag-date na yan. tayo Try ng mo, colon Mamu. Pero cleanse. parang alam ko na kung paano ginawa yan bago. Hindi, Pero super Doc, sarap. nagko-colonoscopy na kami. Kailangan ko pa ba yan? Iba kasi yung colon cleanse sa colonoscopy. Ah, iba yun. Ano to? Kami Parang ni Julius nagko-colonoscopy. tara mag-date tayo na Ano nga ba, may- Aantokin tayo. Punta kayo magkatapos. BioVitalis. Thursday, nandun ako. Talaga? See you.
Sige. Sa may 10 to Oo, 4. wag lang ikaw mag-conduct Nag-usap na ng colon cleanse namin, ha? Nurse Nag-usap na naman, may dito. mga nurse doon, magko-conduct ng colon cleanse natin. Sige, pero, sabihin ko kay Erica Bugia na publicist ng Centro Holistico. very Re-invite good. tayo. Kaya I have a Date tayo, question. promise. Go ahead. Tipo ko ng date. Doon mo ako i-date colon cleanse. Iba na nga, Tulog pampaganda. ka, pagising mo, okay ka Hindi, na. Mamu, gising ka sobrang nalinis sarap. Na. Gising Happy. ba? Oo, tas super fast lang. Tapos after nun, meron pang warm pack sa chan mo. Tapos nun, syempre i-check ka muna ng doctor, kamusta ka, ganyan. Tapos nun, bibigyan ka ng Ginger ginger tea. Pero syempre may purga the day before. Para sa colonoscopy. Ay, hindi, wala wala. to. Pwede kang, minsan yung, lunchtime procedure. Pwedeng bagong kain. Yeah, oo, pwede kunwari na. Bagong kain. Hindi, kunwari feel mo lang, parang, bigat ng feeling ko, gusto ko magpa-conference. Alam mo, punta na lang kayo doon pag Thursday. See you, 10 to 4, nandun ako. Sige. 10 to 4. Sige, Bio okay. Vitalis. Message Pero- kita. Pero wait Oo. lang, yun na nga pinag-usapan natin yung safety ng mga peptide. No? Ayan na, yun yung tanong ko. Kasi Oo. nakikita ko, particularly for the letter O brand, no? Ang daming lumalabas kayo, hindi ko alam kung sinisiraan lang siya or whatever. Yung mga side effects na 2 years after, either they're turning blind or Oo. nagkakaroon ng Okay. cancer or whatever, may effects sa hips. Anong katotohanan sa mga tudok? Okay, ang katotohanan dyan is that merong mga lawsuits kasi na totoo naman na may mga lawsuits pero kasi hindi napatunayan na ito yung nagdulot noon. So there are some disease processes. Say for example, if you have diabetes na kapag ka masyadong mataas yung asukal mo, kapag masyadong mataas yung asukal mo, pwede ka talaga mabulag eh. May effect talaga siya sa ganun. Pero hindi yung gamot, hindi yung gamot yung walang nakita sa pag-aaral na nag-cause yung gamot ng blindness. Ng brittleness ng bone. Walang ganon. Kasi yung GLP-1, yung GLP-1 receptor agonists po, itong mga to ay nakakatulong talaga sa pagpapababa ng inflammation. However, if you catch any disease at a later stage, some complications may have already ensued. Nagsimula na sigurado yung mga komplikasyon at ito yung maaaring nagdulot ng problemang ganito. Pero, again, dahil nga po bago sa paningin natin itong mga ito at saka mga bago po itong mga pag-aaral, syempre, hindi pa natin alam yung pinaka long term, ano ba yung pinaka matagal na meron nito, mga 3 years, 5 years pa lamang. So pinaka mainam pa rin po talaga na close follow up. And then lagi namin sinasabi din po sa Centro Holistico, sa Bio Vitalis, lagi namin sinasabi at saka sa Macalital Clinic na kung gagamit ng mga peptides, hindi po pwedeng mag-rely kayo diyan. You can never out-peptide. You can never out-inject a good diet, good training, yung high rocks, ganyan. Hindi mo kasi ma-achieve yung goal mo kung i-rely mo lang sa peptides eh. Kinakailangan may exercise ka pa rin. Kinakailangan meron ka pa rin tamang diet kasi may kamahalan din itong mga ito. At sa amin, lagi namin sinasabi, hindi po pwedeng forever na nakaganito po kayo kasi ano mangyayari? Magsasell out ng pera. Di ba sabi nga natin, mahal na yung mga pangunahing bilihin. O edi, ang gawin natin, you use this to jumpstart your healthier you. And then, we bank on your diet, we bank on your exercise, we bank on your lifestyle, your sleep, your stress management, and even your relationships para makatulong po talaga sa inyo. At hindi kayo magre-rely lamang dito. Holistic dapat ang approach. Yes. Oo, totoo yan. Huwag ka umasa na yun lang. Parang sa exercise, huwag ka umasa na exercise lang. Kailangan mo good nutrition. Exercise ka, kain ka naman ng kain ng fatty Lalo foods. na nga. Hindi, yun nga yun talaga yun, Doc, Walang one-stop shop, one-stop magic para sa lahat. But it's good to know that we have this right now being at the forefront of media. Knowing that pwede naman pala nating ma-avail to and prevention still is better than cure talaga. Gamitin na natin yung mga ganitong klaseng bagay na kaya nga 'di ba yung mga ibang article, Doc, para sinasabi to be at your parang nakaka-superhuman tong mga peptides na to. Pwede ka talaga niya matulungan, 'di ba, Doc? Yeah. Matutulungan Pwede niya, why talaga. not? Pwede talaga. Halimbawa, you are on your longevity stage. Kumbaga sa amin, sa Centro Holistico nga. So we give you your plan. So we give you your plan, your longevity plan. And then, when it comes to the point na na-achieve na natin yung goal natin, sometimes isa na lang yung ibinibigay namin and then once every 3 months, yun na lamang. So for example, you have your Epitalon para makatulong sa pagpapahaba natin ng ating pamumuhay. So, pwedeng ganon. Again, it would depend on the person and on your risks. Hindi po pwedeng, Doc, narinig ko sa inay ko po na nagbibigay kayo ng GLP-1, ng Monjaro. Pwede bang turukan mo na agad ako? Hindi ganon, kapatid. Uunti-untiin natin. Meron po tayong proseso
No, so sa nutrition, we do ADMA, kumbaga assessment, diagnosis, intervention, monitoring and evaluation. Again, the first step is assessment, and yung assessment ay nakaapat pa yung ABCD. Anthropometric, ibig sabihin ano yung measurements mo, biochemical, ano yung labs mo, 3, clinical, ano yung nakikita sa itsura ng katawan mo, and number 4 is dietary. So dumadaan siya sa rigorous process bago pa po namin kayo maigawa ng tamang plano para sa inyo. Tama. Dumaan ka sa proseso, in short, Yes. 'di ba? Yes. Huwag ura-urada na gusto mo bukas, turo ka bukas. No. Ganun na nga. Thank you so much, Galing, Doc Doc. Dex. Mhm. Doc Dex, gusto mo again invite sila sa Invite. clinic mo? Yes, okay. So, yun. Kung kinakailangan po ninyo ng konsulta, if you are from Batangas area or nearby areas, you can visit us here at Makalintal Clinic in Lipa, Batangas. Pero you can also see us at Centro Holistico. I-search lang kung nasan yan. Pero ako, kung gusto nyo akong makita, nasa Bio Vitalis po ako every Thursday, 10 to 4 p.m. That's in S. Mason sa Pasay City po. Parang Nado doon type ako. ko doon. And then, Oo you can nga also eh. catch us sa social media. Correct. Ang ganda doon actually. Ilang minutes ang palungkot? 40 lang or less. Bilis lang pala, Mabilis no? lang. Mabilis lang yun. Mag-triple date, quadruple, Yeah, oo. double date pala. Kami ni Oscar, Kasama nagkaganon si kami. Oscar tsaka si Yeah. Papu. Oh, Actually, si Tsaka si Oscar, Papu. nag-Centro Vitalis din siya. Oo. Kasi nga, yun nga sabi ko, kailangan natin kasi parang tigas na ng tiyan mo eh. I haven't had that ever in my I whole love life, it. Doc. It's Never pa. And then, di ba, Doc, parang pag Yeah. pag nagganon ka, tumataas, nagdi-detox yung liver mo para may glutathione. Tama ba? Yeah. Ayun ang the correct, maganda. what's the correct term? Yung naglalabas ng glutathione katawan mo? Yung ba yun? Ayon sa ilang mga pag-aaral, no? Ayon sa ilang mga pag-aaral kapag ginamit ito, no? So meron kasi kami ginagamit na medium diyan, no? So kapag ayon sa mga pag-aaral, no, na nababasa natin, nagagamit natin, nag-i-increase na siya ng glutathione by around 600 times. Alright. And natural, ikaw nag-produce. Natural. Oo. So, okay yan, Doc, sa may mga fatty liver, di ba? Ay, oo. Yes. Ay, perfect pala kay Papu yan. May Ayun fatty na nga. liver siya. Dahil na, Exactly. sige, Doc, Pag-usapan natin sa clinic. See you soon. Sige, see you soon. Yeah.